1929 hanggang 1930. Nagbabagsak ang mga kumpanya dahil sa labis na produksyon at kumitipid na pamilihan. Itinatago niya ang pagkalugi kahit ng mga establishado ng kumpanya tulad ng Enron sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga ulat sa status nito. Natunay ito na kahit sa imperialistang US, hindi gumagana ang free trade globalization para sa mga mamamay nito. Ang insidente ng pag-atake sa World Trade Center noong September 2001 ang ginagamit ng serya ng US para maglunsad ng giyera, pabilisin ang produksyong militar, hirapan ng mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan nito at mga mamamayan ng mga bansang naglulunsad ng revolusyon at nagigiliw ang soberanya. Ay, ulo niya ako nakikita. Ay, ulo siya. Kaya naman pinatitiling pa ng US ang pangungkot sa mga bansang pinananatili niya atrasado. Sa esensya, ang mga aktibidad militar ng US ay para pangalagaan ang kanyang pang-economic interest. Sa pamamagitan ng kanyang mga militar, ay himasok ang US sa iba't ibang bansa. Ito makaagaw ng mga teritoryo at mapito ang pinsang mapagpalaya lamang sa Israel. Pala yan, blind. Ay, malibat ko siya. Sa mga malakolonya tulad ng Pilipinas, ang mga balikatan ay manifestasyon ng pagdaan ng militar na pamimasok ng US sa bansa. Matapos ang atake ng September 2001 sa US, naging susi-usapin ang pagpapalakas ng Forward Station and Deployed Forces. Kasama dito ang pagparak ng Forward Deterrence Forces upang magahan ang mga bansang kaaway at Forward Combat and Expeditionary Forces para mabilis na makakilos at makapagtulog sa anumang bansa at makasugpo sa anumang